Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, pambato ng Thailand, umari ba kaya sa international pageant? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Thailand tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited din sa pambato ng Thailand ngayong taon na to sa iba't ibang klase ng pageant dahil iba din talaga ang mga kandidata ngayon ng Thailand. Talagang masasabi ko na, mukhang talagang gumaganda ang mga pambato ng Thailand. In fairness, lahat ng pambato ng Thailand ngayon ay talagang magaganda naman silang lahat. Masasabi ko na may ibubuga ang beauty ngayon ng Thailand at meron ding mga dugong banyaga. Kumbaga parang sumasabay na rin sila sa Pilipinas. Kasi syempre, ang gusto kasi ngayon ng Thailand, yun nakakapagsalita ng English talaga sa international pageant. Kasi parang feeling nila doon sila kulang. Doon sila may problema. Pero ang tanong, sapat nga ba na nakakapagsalita lang ng English? Sapat nga ba na maganda lang ang kandidata? Ano nga ba ang meron na caliber yung mga kandidata ngayon ng Thailand pagdating sa international pageant? So, yan. So, syempre, isa na sa mga tinitignan ngayon yung pambato ng Thailand dahil ito yung mga ito yung pumapangalawa sa bansa na malakas pagdating sa Asia. Nangunguna nga ang Pilipinas, pumapangalawa ang Thailand, Indonesia, Vietnam. So yan mga bansang yan talagang grabe. Actually, yung pambato nga ng Thailand ngayon talaga masasabi natin na mukhang malakas sila eh. Pero ang tanong, malakas nga ba? So, sa supranational, ang pinadala nila dyan ay si First Wang. Tapos, ang credential ni First Wang ay talagang napakaganda kasi isa siya sa mga naging reyna ng Intercontinental noong 2014 kung hindi ako nagkakamali. And then, ayun nga, lumabas siya ng supranational. Ang sinasabi nung iba, na mukhang si First Wang ang mananalo dito dahil meron na siyang title holder noong mga nakaraan. Pero, hindi nakakapag-uwi ng corona si First Wang mula sa supranational. At pumasok lang siya sa semifinals, hindi nga siya naging runners-up eh. Nausagan pa siya ni Miss Philippines. So, saan ba kulang si First Wang? Actually naman sa kalibre, talaga naman di kalibre. Siguro yun nandoon lang na parang, ayun nga, hindi siya nakakapag-deliver masyado ng English. So, ayun yung dahilan kung bakit hindi na siya nakausag pa ng todo-todo hanggang sa dulo ng competition. And then, isa din sa mga nakikita kong dahilan, siguro dahil nga sa nangyari kay Antonia Forsyth, medyo sumama ang loob ng organization ng Miss Supranational. Pero in fairness hindi nila binangko talaga itong si First Wang. As in talagang tinry pa rin talaga nila na maipasok si First Wang hanggang sa semifinalist. Kaya lang, ayun nga lang, siguro talagang nagbe-base sila sa performance level ng kandidata. Kung pasarela, walang problema. Pero pagdating siguro sa iba pang mga aspeto ng pageant, doon siguro talaga, hindi na talaga umuusag doon si First Wang. Katulad ng pagdating sa kudaan. So, yon. And then, ayun nga, nabigo nga ang Thailand na mag-uwi ng corona or pumalo man lang sa runners-up dito sa supranational. Ngayon, ang pambato naman ng Miss Earth na talagang masasabi natin na kung beauty ang pag-uusapan, may beauty ang pambato ng Miss Earth na si Cora. Talagang masasabi ko, maganda din tong magsalita. At yung performance niya, okay naman. Pero isa sa mga nakikita ko magiging problema kay Cora, siguro kung hindi siya magpiprepared ng todo-todo. Kasi ando doon maganda yung bala ng Thailand sa Miss Earth. Pero parang ang feeling ko, may kulang pagdating sa performance level. Lalo na kasi siguro kung dadalhin mo na siya sa international. So, kailangan talaga more preparasyon ang kailangan niyang gawin at saka, syempre, nandoon din na kailangan talaga i-build niya yung sarili niya as a candidate for Miss
Earth. So, yon. Kasi parang feeling ko, ang nangyayari ngayon dito sa Miss Earth, parang, wow, maganda yung kandidata natin. Wow, nakakapagsalita ng English. Pero ang tanong, sapat nga ba yung baon nito ni Cora pagdating sa Miss Earth competition? So, yon. Ayun yung parang nakikita ko na magiging problema nila. Yes, maganda ang kandidata nila. Pero kung hindi naman to maghahanda, wala din mangyayari. So, sana makapag-train siya ng bonggang-bongga kasi sobrang ganda at potential na makasungkit ng corona talaga sa Miss Earth. But, ang nakikita ko, medyo malabo kasi parang nandoon na kulang sa preparasyon. Lalo na yung nakikita ko yung mga activity nila ngayon. Oh my God, parang kailangan talaga nila more preparasyon para sa competition. Kasi naniniwala kasi yung kanilang organization na malakas yung laban nila. Malakas naman dahil may maganda silang candidates. Pero kung hindi rin ito magpiprepare, lalamunin lang to ng ibang kandidata na magaganda din at malalakas talaga. So, yun. So, kailangan talaga preparasyon. So, next is si Miss Grand Thailand, si Tawipong. Ato ay si Om, Tawipong Pinchamrat. Actually, si Om, matindi na yung experience nito sa mga national pageant eh. Pero in fairness sa kanya, mas maganda siya ngayon. Kung titignan mo yung mga previous na pageant niya na sumali siya noon sa Miss Grand, tapos sumali siya sa Miss Universe Thailand, and then ngayon, ito talaga yung parang nag-bloom siya. Sobrang ganda. Ewan ko kung anong ginawa nila para bakit gumanda ng todo-todo to ng ganito. At kung performance, nakita ko yung laban niya noon sa Miss Grand. Magaling ang pambato ng Thailand this year. Kaya lang, ang problema lang siguro kung paano magsalita. Actually, yung pananalita niya, pasatay. Pero magaling talaga mag-deliver ng sinasabi at kung paano siya mag-isip. So, parang feeling ko, mas magaling pa siya kay Impa nung nakaraan taon. So, umaasa ako na magiging maganda rin ang placement ng Thailand this year. Actually, pwede nga silang manalo ng Miss Thailand, Miss Grand International this year kasi yung pambato nila talagang magaling to. Plus, nandoon din yung ganda at nandoon din kung paano umatake sa hintablado ay talaga namang kakabog. Nakita ko to yung simula nang lumalaban siya dito sa Miss Grand Thailand. Talagang sabi ko, kung preparasyon, magaling ang kanyang team, magaling yung styling niya, at magaling kung paano niya ipipresent yung sarili niya pagdating sa entablado. Kaya parang feeling ko, kung hindi ito magra-runners up, pwedeng mag-title sa international pageant ng Miss Grand International this year. At yung beauty talaga, pumapalo. Sobrang ganda. Fresh overload siya lagi. Promise. So, yun. Gusto ko yung mga ganyang beauty. Yung parang tipong kala mo inosente lang. Pero yung edad niya, she's 27 or 28 years old. Pero kung titignan mo, mukhang 24 lang. Lalo na sa personal. Talagang she's look younger. Kaya lang medyo may kaliitan lang. Pero kapag umatake na siya sa entablado, oh my God, panalo. But umaasa pa din ako na ang Pilipinas pa rin ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Grand International ngayong taon na to. Kasi this year talagang nag-aagawan ang Thailand at saka ang Philippines sa pagsungkit ng corona sa Miss Grand International. Kasi ang Thailand wala pa rin sila. Hindi pa rin sila nananalo. But tignan natin. And then pambato naman nila sa Miss International na si Supapon Ritipuk. Actually, si Supapon galing na siya sa Miss Universe Thailand na naging first runner-up siya doon. And then, ito nga, bumalik siya uli sa pageant at nakuha niya ang corona ng Miss International. To be honest, maraming nagsasabi na mukhang malakas ang Thailand sa Miss International. Yung ganda niya, talagang masasabi mo, very, common. Pero, ando doon yung beauty queen materials. Yung Asia Beauty, ayon, ganon. Ano siya, matangkad. Tapos yung ganda niya, ando doon talaga. Kaya lang, minsan pag titignan ko siya, kung itatapat mo siya sa ibang kandidata, madaling malaman yung ganda niya. Pero magaling to pagdating sa performance level. Magaling din siya kung paano umatake. Imagine mo na lang, si Maria Poncelor, naging first runner-up siya sa Miss Universe Thailand. So, ibig sabihin, talaga alam niya kung paano niya ipipresent yung sarili niya pagdating sa entablado. Kaya, parang feeling ko, aariba din to sa Miss International
o kaya niyang makipagsabayan talaga sa mga kandidata doon. Lalo na yung batch nila Maria, may napatunayan na pagdating sa international pageant. Imagine mo, Maria Poncelor, naging top 5 sa Miss Universe. Si Pauwin Sudaduri na naging second runner-up nila noon, na naging top 5 din sa Miss Universe. And then ito, for sure, kaya niya rin pumasok sa top 5 ng Miss International this year. Hindi ko lang alam kung kaya niya masungkit yung corona, but malinaw sa akin na malakas talaga yung batch noon nila Maria Poncelor, lalo na siya ang first runner-up. So, ibig sabihin, kaya niya rin sabayan yung mga nagawa ng mga kanyang Reyna at saka yung second runner-up, o di ba? So pagdating sa international pageant, and then nakakatakot kasi baka kabugin ang Pilipinas. But naniniwala naman ako kay Nicole Borromeo na may ibubuga din pagdating sa international pageant. So mahaba na yung preparasyon ni Nicole Borromeo eh. So parang feeling ko mas aari ba siya more than dito kay Miss Thailand. But syempre, hindi natin pwede underestimate yung kakayahan ni Supapon. Sabi ko nga, meron siyang magic. So, yon. So, tingnan natin. Malaman natin yan. And then, of course, pambato ng Thailand ngayon na si Antonia Forsyth sa Miss Universe. Maraming nagsasabi na mukhang si Antonia na talaga ang makakasungkit ng corona ng Miss Universe. Si Antonia na ang makakapag-uwi ng corona sa kanila. To be honest, possible talagang mangyari yon. At malaki yun chance ngayon nila na makapag-uwi talaga ng corona sa Miss Universe kasi magaling si Antonia Forsyth, nandoon eh, mas makikita mo naman na total package. Pero depende pa rin yung kay Antonia kung paano siya mag-prepared o paano niya i-prepare yung sarili niya pagdating sa Miss Universe. Kaya lang kung iisipin mo naman din yung mga paano ba gumalaw to si Antonia. Kung styling, panalo talaga ang styling ni Antonia. I think pasarela, okay. Communication skills, okay. So, walang magiging problema ang Thailand. Plus, nandoon talaga na she's a title holder sa supranational. Maliban na lang kung mapa-first one din siya, di ba? So, yon. So, hindi ko alam. Pero nandoon ako na hindi ko masabi na sure win itong si Antonia Forsyth, but masasabi ko na malakas ang tsansa nila. Kumbaga nandoon sa 80% or 70% na talagang possibility na mauwi talaga niya ang corona ng Miss Universe sa kanilang bansa. But at the same time, nagpi-50-50 ka pa rin kasi sa sobrang dami din ng malalakas. Hindi naman siguro ibig sabihin na title holder ka sa international pageant na sinalihan mo noon ay pwede ka nang manalo ng Miss Universe. Like sa first one, title holder siya pero nabigo. Pero meron din talaga ng mga kandidata na magagaling talaga na title holder sila pero nananalo katulad ni Lara Duta. So depende talaga kay Antonia Forsyth kung paano niya ilalaban yung sarili niya. But minsan nararamdaman ko si Antonia parang nag-hold back siya lagi. Parang nandoon na yung pagkukulang niya as a confident woman. Pero pagdating talaga sa kudaan, kaya talagang sumabay ni Antonia Forsyth sa competition. So, yon. So, ako naniniwala ako na malaki yung tsansa, but 50-50. Yung kumbaga para pwedeng matalo, pwedeng manalo. But tignan natin kung ano ang ibubuga ng mga kandidata ng Thailand ngayon taon na to sa sa international pageant. Ako para sa akin siguro nandoon maganda yung materyales ngayon o maganda yung mga kandidata nila. So ang kailangan lang siguro talaga nilang gawin is maghanda kasi ang laki ng potential katulad ng pambato nila sa Miss Earth. Malaki yung potential na pwedeng manalo pero depende sa kanya. Ganun din sa Miss Grand, malaki yung potential pero depende pa rin sa ipapakita niya. And then kahit si Supapon sa Miss International, so may potential, may tsansa, pero depende pa rin talaga sa kanila, katulad kay Antonia Forsyth. So ando doon, depende na lang yon kung paano sila magbabaksak ng barahan nila sa competition ng international pageant. Pero dapat pa rin silang mag-ingat dahil hindi naman sila sure win. Nandoon lang na malakas yung laban nila dahil talaga namang masasabi natin yung mga pambato nila it's almost total package na. So kailangan lang talaga nila i-prepare ang caliber, i-level up yung caliber, i-prepare yung styling, sa lahat, communication skills, so yon. But kung hindi sila maghahanda, possible na mabaliwala ang lahat ng kandidata nila sa international pageant. Nakakatakot ba sila? Actually,
masasabi ko ang pambato ng Thailand, silent killer. O, di ba? So, yon. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yon, always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!